Hello, magandang hapon po mga kababayan. Ito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Gusto ko pong pag-usapan natin itong mga rally. Mga rally na organized ng grupo ng mga Duterte. Na alam naman natin kung anong klaseng rally ito. Na ang bitbit nilang titulo ay prayer rally. Prayer rally daw, di ba? Pero alam naman natin. Alam natin kung anong klaseng mga pagtitipon ito. Anong klaseng rally kuno ito. Rally ng siguro prayer to the devil rally, di ba? Ngayon kasi bali dalawang ulit na hindi mukhang hindi na pagbigyan. Talagang hindi na. Yung, di ba, nung una doon sa Bulacan, na nagbanta pa noon si Duterte na ididemanda yung mga mayor, governor, dahil hindi sila binigyan ng permit. Ngayon naman, yun nga, nasa Bulacan, nagtaka nga ako, ang lakas naman ng loob nila. Ang lakas ng loob nila na, para sa akin kasi, ito si Duterte, malakas lang talaga ito sa Mindanao. Pero dito sa Luzon, alam mo, walang kadala-dala itong mga Duterte na to. Nakita na nila kung ano ang reception ng tao nung ginanap nila doon sa Liwasang Bonifacio, di ba? Dumami ba yung tao na according to their expectation? Di ba hindi? Ako expected ko na yon. Very predictable naman po kasi nga, Luzon ito eh. Hindi naman ganun katindi ang hatak nila ni Duterte dito sa atin, sa taas. Tapos ito ngayon, sa pangalawang pagkakataon, ako po nagtaka dito talaga kasi, kumbaga, halos Visayas ito, malapit ito sa Mindanao. Negros, itong sa naka-schedule sa kahapon dapat eh. Kahapon yata, or ngayon, May 7, Dumaguete City, na kumbaga ito ay baluarte po ito, itong Dumaguete, Negros Oriental. Hindi ba? Baluarte ito ng mga yung kabig nila, yung isang kabig nilang nagtatago ngayon, si Tebes. Pero ito ka. Nung una, nabigyan ng permit, pero kalaunan ay binawi. At ito ngayon, galit sila. Na dahil hindi binigyan ng permit, ito naman po pala ay ang mga ganitong klaseng pagtitipon, mga rally na ganyan, kung hindi raw binigyan ng permit ng local government, pwede rin naman palang talagang magtipon basta doon sa public plaza, sa Freedom Park. At yun po yung naging plano nila Duterte na with or without permit, itutuloy nila. Alam niyo mga kababayan, para sa akin, parang pagiging sutil ito. Di ba? Alam mo, dating Pangulong Duterte, naging Pangulo ka. Naging Pangulo, yung anak mo, Vice President. Kumbaga, dapat kayo ay mga huwaran kayo ng pagiging masunuring mamamayan. Pero ito ka, itutuloy daw ang rally kahit na walang permit. Parang sumusobra naman yata. Sumusobra. Ipipilitan na. Kasi alam nyo, hindi talaga po pwede, kahit na nasa konstitusyon pa yan, na pwedeng magdaos ng isang pagtitipon na malakihang pagtitipon, kagaya ng rally, basta sa public plaza, pero parang hindi pa, mali pa rin po kahit sa tinatawag pang Freedom Park yan gawin,
parang hindi pa rin tama na ang mga ganitong klaseng kalaki na pagtitipon ay magtutuloy kahit walang permit. Parang kabastusan yata yun. So ngayon, ito nga po ang, ewan lang kung matutuloy, no? Mukhang hindi eh. Mukhang hindi. Although, talagang nagplano sila na itutuloy, pilit. Kaso, yung freedom part pala, sarado rin. Hindi rin nila magagamit. Ngayon, ito po, sa pagiging, ang closure po na ito ng freedom part dyan sa Dumaguete, hindi dahil sa ayaw sa kanila ipagamit, kundi talagang sarado po, closed pala, mula pa nung May 2, dahil may ginagawang paglilinis yata or renovation dahil sa isang malaking pagtitipon ng Dumaguete City. Parang ano ba, anniversary yata ng kanilang bayan. Ngayon, mga kababayan, itong nangyayari na ito na mga hindi natutuloy na rally ng mga Duterte, dahil sa hindi nabibigyan ng permit, dahil sa binabawian ng permit, ang lagi na lang kasing itinuturong may kasalanan ay yung Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang wala naman, di naman ito nakikialam dyan. Kasi alam nyo mga kababayan, di ba, may kalayaan din naman po ang mga local governments na magbigay o hindi. Pumayag or tumutol sa mga ganitong klaseng bagay, pagtitipon. Parang, hindi man ako maniwala na may kinalaman dito ang Pangulo. Kasi hindi na, sa pagkakakilala po natin, hindi ganun ang ugali ng Pangulo eh. Maano siya maluwag siya ang pagbigay. Mayroong freedom para sa kanya. Tingnan mo nga ang ginagawa sa kanya, yung paninira ng mga Duterte. Di ba sobra-sobrang freedom ito na ibinibigay niya, na hindi siya nagre-react. Ngayon, ito po sa palagay ko po kasi, itong pagbawi o hindi pag-issue ng mga permit, sa tingin ko po, ito ay initiative po ito ng mga local officials. Bakit? Kasi nga, di ba, nakakasuya na kasi itong mga ginagawa nitong grupo na ito ng mga Duterte. Na alam naman natin kung ano ang ginagawa, wala namang katuturan eh. Nakakatakot lang. Yun bang puro pananakot? Puro pambabastos dito sa Pangulo natin. Ngayon, kasi kung ang isang local official, isang governor or mayor, ay mag-i-issue ng permit para dito sa grupong ito, pagkatapos gagamitin yung lugar mo, gagamitin yung bayan mo, para magsagawa ng isang pagtitipo na nananawagan ng pag-aaklas, nananawagan ng rebellion, to say the worst. Totoo naman eh. Di ba? Ang mga ginagawa nila dyan sa mga rally nila. Okay lang po kung gawin nila yan doon sa kanilang baluarte. Sa Davao, doon sa mga bayan na hawak nila. Na parang kaharian nila. Yun, libre-libre sila doon. Pero kung gagawin nila na idadamay pa nila yung mga ibang bayan, ako mismo kung ako ang mayor, bakit kita pagbibigyan? Gagamitin mo pa yung lugar ko para sa mga kabalbalan ninyo? Para bang, ang lalabas kasi po dyan parang nakikiisa. Oras na binigyan mo ng permit para magsagawa ng mga ganitong klaseng napaka-negatibo na mga gagawin. Sa unang tingin po kasi, para kang nakikiisa kung ikaw yung local government official. Para kang nakikiisa doon sa mga ginagawa nitong mga taong ito.
Hindi ba? Kasi, binigyan mo ng permiso eh. O sige, para bang sinabi mo na, sige, magsisigaw kayo dyan. Sige, manawagan kayo, napatalsikin niyo si Bongbong Marcos. Diba, ganun? Kaya, tama lang po na huwag bigyan ng permit itong mga taong ito. Dahil unang-una sa lahat, hindi po nakakabuti ang mga ginagawa nila. Hoy, mga Duterte kayo. Sana, alam nyo, mahiya-hiya na kayo. Hindi nyo ba alam na hindi naman gusto, hindi po gusto ng taong bayan, yung totoong taong bayan, hindi nyo ba alam ang saloobin ng taong bayan? Ayaw naman po nila. Ayaw namin. Kasama ko doon. Ayaw namin dyan sa mga ginagawa ninyo. Ngayon, itong si Harry Roque magsisigaw dyan na panawagan ng taong bayan. Sinong taong bayan ang tinutukoy mo, Harry Roque? Kayo-kayo lang naman yun. Hindi kami kasali doon. Dahil kami, ang isinisigaw ng totoong matitinong taong bayan ay tumigil kayo. Dapat mahiya kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Mahiya kayo sa mga kabataan, oy! Naturingan kayong mga matataas ang Di ba mga kababayan, tingnan nyo, ang mga nandiyan sa grupo ng DDS na yan, mga Duterte, ng maisog rally na yan, ang tataas po na pinag-aralan ng mga nagsumasali dyan, Halos karamihan mga abogado. Yung promotor mismo, yung leader mismo ng maisog-isog rally na yan, si dating Pangulong Duterte ay isang abogado. Dating Pangulo. Halos lahat kayo dyan, ng mga nagsisisigaw dyan sa entablado ninyo, halos karamihan sa inyo mga abogado. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Harry Roque, si Panelo, si Tolentino. Ang tataas ng mga pinag-aralan, pero ano ang mga ginagawa? Ang iba pa dyan, mga incumbent na opisyal, incumbent senators, sumasali dyan sa mga rally na yan na ang panawagan ay patalsikin yung Pangulo. Hoy, mahihiya kayo, oy. Napapanood kayo ng mga kabataan, yan ba ang ipinapakita ninyo? Mahihiya kayo. Tumigil kayo. You shut up. Shut up. Lalo na ikaw, Harry Roque, you shut up. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. Puro gulo ang ginagawa ninyo. Hindi na lang kasi kayo makapaghintay na dumating ang eleksyon, ang susunod na eleksyon. Doon kayo tumakbo. At speaking of kalayaan sa pamamahayag, excuse me, hindi naman po kailangan pang dalhin pa sa magsagawa ng mga rally. Ang rally-rally sa kalsada po ay sinauna pa yan. Diba? Yung mga panahon pa ni Mahoma na paraan ng pagpapahayag. Dahil noong araw, wala pang social media. Ngayon, kayo mismong mga nandiyan sa mga maisog rally na yan. Diba nasa social media kayo nagdadakdak? Marami dyan, nandiyan yung mga vloggers ninyo. Pwede nga yan kung gusto ninyo, magtipon-tipon kayo sa isang maliit na lugar. Sa isang convention hall halimbawa. Tapos andyan yung mga vlogger ninyo. O di ilabas niyo sa social media yung mga gusto nyong iparating. Kasi nga, lalo pa yung mga rally dyan sa kalsada, nakaka-istorbo kayo. Istorbo sa mga taong dumaraan, mga nakaka-traffic kayo, nakakapag-cause kayo ng traffic. Hindi ninyo kailangan mag-rally. Paraan pa yan ng mga wala pang social media. Excuse me naman. Kayo, mga DDS kayong yung maisog-isog rally na yan. Hindi pa kayo nakontento. Mayroon kayong platform na ginagamit. Di ba, yung SMNI? Diyan kayo, di ba? Nagpapa-press conference kayo. O, hindi kayo makaka-istorbo sa tao.
Wala pang pananagutan sa inyo ang mga local government. Siguro po kasi kaya ayaw kayong bigyan ng permit dahil natatakot sila na baka may mangyaring masama dyan sa pagrarally ninyo. Who knows? Kung hindi pa namin alam, marami sa inyo dyan, mga sumasama dyan sa rally, mga NPA. Di ba? Mga NPA, mga tao ni Kibuloy. Wala namang matinong taong bayan na sumasama sa inyo dyan. Dahil lang matatinong taong bayan, ayaw nga kayong marinig yung mga pinagsasabi ninyo. We don't want to hear you. Pwede ba? Digital na po ang panahon natin, ang technology natin. Hindi na kailangan yung mga pasigaw-sigaw dyan sa entablado, dyan sa plaza, sa mga kalsada. Mga sinauna yan. At isa pa, iyan po yung pag hindi sa inyo pagbibigay ng permit, siguro po para na rin sa kaligtasan ninyo yan. Baka kasi po natatakot ang mga mayor na bigyan kayo ng permit dahil baka kayo mismo ang gagawa ng gulo. What if? Alam naman natin na nandito na sa loob natin nakapaligid yung mga tauhan ng Communist China, di ba? Ano ba itong mga nahuli dyan sa mga subdivisions na may mga daladal, mga Chinese nationals, na may mga high-powered firearms? Anong sadya nila? Kaya, yung taong bayan, yung mga mayor, nagdududa sila. Na baka nga naman, one of these rallies na sinasabi ninyong prayer rally, maisog rally, what if may lumusob dyan na kung sino? Manggulo. Remember? Remember yung not very long ago, yung nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr. noon, ang daming mga nangyayari na mga pagtitipon tapos may nagpapasabog ng bomba. Tapos mapapahamak yung mga di bali sana kung kayong mga Duterte ang masabugan ng bomba. Paano kung mga inosenteng mamamayan na napadaan lang? Tapos ang may gawa kayo din lang, kayong mga NPA. Remember yung Plaza Miranda noon, political rally? Di ba ibinintang kay Marcos Sr.? Pero ang totoo, sila rin pala, sila na nag-organize nung rally na yon, sila mismo ang may gawa. Tapos ibinintang kay Marcos dahil gusto nilang sirain si Marcos. Matagal na panahon bago na patunayan, na bago na linis yung pangalan ng Marcos na hindi naman pala siya talaga ang gumawa. Sino? Mga komunista, mga NPA, si Ninoy, si Joma. Ngayon, kayo pati itong mga maisog na ito, kayo mismo ang nagbabanta na pwedeng gawin ninyo kay Bongbong Marcos ang ginawa ninyo, ang nangyari kay Marcos Sr. sa tatay niya. Kaya hindi po malayo. Hindi malayo na gawin ninyo, ulitin ninyo ang pambobomba, panggugulo sa mga rally ninyo na magmumukha kayong biktima, magmumukha kayong kawawa. Pero ang totoo, kayo din lang yun. Kayo rin ang may kagagawan. Tapos ngayon, magiging masama ang tingin ng taong bayan ng mundo kay Bongbong Marcos. Pero tanga na lang po ang maniniwala dyan. Kung maniniwala sila, kung sino man ang maniniwala na pwedeng gawin ni Bongbong Marcos ang magpasabog ng bomba. Never. Kilalang kilala natin ang ugali ng Bongbong Marcos. Hindi niya nung kagagawin niya. Bagkus, ang kapanipaniwala,
ang pwedeng may gawa niyan? Duterte mismo. Baka sila mismo ang magpasabog. Pero wala sila doon sa crowd. Ililigtas nilang sarili nila. Ang mabibiktima, yung mga inosente, mga nanonood lang, napapadaan. O isasacrifice nila yung ilang kasamahan nila. Alam natin kung gaano ang likaw ng bituka, kung gaano kahalang ang kaluluwa ng Duterte. Sa totoo lang, kayo mga sumasama-sama dyan sa mga rally-rally na yan, mag-isip-isip kayo. Baka kayo ay maging sacrificial lamb para lang pasamain yung imahe ni Bongbong Marcos, tapos magbombahan dyan na sila rin naman ang may gawa. Pero sila, ligtas sila. Di nyo ba naisip yun? Huwag na po nating ulitin ang nangyari sa kasaysayan. Nangyari na yan ng nakaraan sa panahon ni Apo Lakay, tatay ni Bongbong Marcos. Pwede pa nilang ulitin yan. Ibibintang ang lahat kay Bongbong Marcos. Kaya mga kababayan, tama lang po. Tama lang na wag silang bigyan ng permit ng mga mayor. Sa mga susunod, yung mga mayors po ng mga bayan-bayan, mga lungsod na gustong pagdausan ng mga Duterte ng kanilang maisog devil rally, wag nyo na nang papayagan yan. Madadamay pa kayo. Dadamay pa kayo dyan sa mga maitim na balak niyan. Yan lang naman po ang ultimate goal niyan sirain si Bongbong Marcos. Magpasabog sila ng bomba dyan, ibibintang sa Bongbong Marcos. Sino ang sira? Bongbong Marcos. Ang lalabas na biktima, sila. Pero sila rin ang may gawa. Kaya daw, rally-rally kayo dyan. Di ba tama mga kababayan? Kaya dapat lang, wag na lang pinapakinggan ng mga yan. Sa totoo lang, nakakairita na nga po pakinggan ng mga yan. Lalo itong si Harry Roque. Nakakabanas na Nakakarindi na ang mga pinagsasasabi nito, ng mga ito. Okay mga kababayan, ito lang po ang gusto kong talakayin sa inyo. Sa muli, lagi ko pong pinapaalala na mahalin natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Bye for now. Thank you for watching. Peace.